بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Ang pagpupuri ay para kay Allah lamang, pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah na walang kaparis, at ako din ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo lamang ni Allah. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapa sa ating propeta na si Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga panalig at sino man ang magsisisunod sa kanya hanggang sa uling araw at pagkatapos. Next slide po, start. Amma ba'd fa innal ahsana al-hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pagkatapos tunay na ang mainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang mabuting gabay ang gabay ni Muhammad, at ang masamang bagay ay mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay yuhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, siya ka na. Noong nakaraang linggo po, alhamdulillah, at tayo patuloy pa rin binuhay ni Allah. Ating narinig ang patungkol sa unang haligi ng paniniwala. Ito'y walang iba kung hindi ang paniniwala kay Allah. Tinalakay natin noong nakaraang linggo ang mga masail o isyo o katanungan patungkol sa paksaing ito. Next slide po, Stad. Isa sa mga bagay na binanggit natin, hindi na natin tatalakayin lahat. Sabi natin na isa sa mahalaga na binanggit natin nakaraan ay bakit Allah ang tawag ng mga Muslim sa kanilang Diyos. Bakit nga ba Allah ang tawag natin? Hindi Bathala, hindi El Shaddai, hindi Yahweh, no? Dahil tinuturo po sa Islam at pinapaniwalaan nating mga Muslim na ang pantanging pangalan, ang proper name, ang pantanging pangalan ng dakilang lumikha ay Allah. Kung bakit? Dahil ito ang kanyang ipinangalan sa kanyang sarili, at ito ang pangalan na kanyang ipinakilala sa kanyang mga sugo. Next slide po, Stan. Pakibasa po siya ka na. Allah Ta'ala, Ya Musa, inni ana Allahu Rabbul Alamin. So sinabi ni Allah ang kataas-taasan bilang pagpapahayag niya, no? Pagpapakilala niya kay Moises, na kanyang sabihin, Ya Musa o Moises, katunayan na ako si Allah, ang Panginoon ng sangkalikaan. Next slide po, Stad. Pakibasa pa muna siya ka na. Qala Allah Ta'ala, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimu salata lidikri. Sinabi pa ni Allah ang kataas-taasan bilang pagpapatibay ng kanyang pagpapakilala kay Moises, no? Sabi niya, katunayan na ako si Allah. Inni, no? Pagpapatunay niya, no? Ito'y bilang pag-iitbat na tinatawag natin sa wikang Arabia, o pagtitiyak niya, no? Pagbibigay ng bigat doon sa kanyang pagsasabi kay Moises, katunayan na ako si Allah. Ang sabi niya, pakilala sa kanyang sarili, walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya sambahin mo ako at magsagawa ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So marami tayong mga pawaid, pakinabang na matututunan sa bersikulong ito, tulad ng binanggit, no, sa pagpapaliwanag ng Kitab al-Tawhid. Nasabi natin dito, matututunan natin na si Sayyidina Musa alayhi salam ay inutusan din o obligado din sa kanilang kaum o nasyon nila ang pagtataguyod o pagsasagawa ng salah. No? Kaya sabi ni Allah sa kanya, at magsagawa ng pagdarasal o ng salah bilang pag-alala sa akin. Next slide po, Stan. Kaya ito ang dahilan, no? Sabi natin kung bakit Allah ang tawag natin sa ating Diyos. Kaya kung tatanungin kayo, lalo yung mga bago sa atin o lumaman,
Tanong kayo, ba't Allah kayo ng Allah? Ba't Allah ang tawag nyo sa Diyos, no? O yung Panginoon nyo, o yung tagapaglikha, o yung sinasamba nyo, no? Kaya ito, sabi natin, bakit Allah ang tawag natin sa ating Diyos? Dahil sasabihin natin sa kanila, ito ang pangalan kasi po na kanyang ipinakilala sa mga propeta, no? Sabi pa na iba ng papaliwanag, kasi ito yung pinili niyang pangalan sa kanyang sarili at ito ang pinakilala niya sa mga propeta. Dahil tinuturo po sa Islam at pinapaniwalaan ng mga Muslim na kailanman ay hindi nagpakilala si Allah kay Moises o Musa na ang kanyang pangalan ay El Shaddai. Dahil kailanman hindi sinabi ni Allah o hindi nagpakilala si Allah kay Moises na ang kanyang pangalan ay YHWH o Yuwuha o Yahweh. Kailanman hindi sinabi ni Allah kay Moises na ang kanyang pangalan ay Jehovah Jireh at hindi din sinabi ni Allah kay Moises na ang kanyang pangalan ay Ama o kaya ay ako nga. Next slide po. Sabi natin, ang salitang Allah ba ay mula sa wikang Arabe? So sabi natin, it is an Arabic word ba? No? Pinaliwanag din natin nakaraan na ayon sa mga scholar ng Islam na ang salitang Allah ay hindi nagmula sa wikang Arabe. Dahil, pakinggan nyo, no? Dahil ang salitang ito ay tanyag na. Ibig sabihin, yung pangalang Allah ay kilala na ng mga naunang mga kafir at mga kuffar bago pa dumating o isugo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kahit ng mga unang-unang panahon pa na mga naunang sugo, kahit bago pa man lumitaw si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Arabia. Next slide po. Ayan, pakibasa. Saka na. Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda liyakulunna Allah. Na, sinabi na lang katastasan, no? Sabi natin itong mga bersikulong ito ayon nga sa Mufassirun ay tumutukoy sa mga kuffar o mga musyrik sa panahon ni Nuh alayhi salam. At meron din nagsabi na ito rin ay mga kuffar na mga Arab bago pa dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapahayag sa atin patungkol sa mga taong ito, mga sinungaling, mga musyrik, mga kuffar, na bago pa sila padala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tatanungin sila, lain sa'altahum, kung tatanungin sila, sino ang lumikha ng langit at lupa, kanilang sinasabi si Allah. No? Kaya itong mga taong ito ay kilala nila na si Allah ang tagapaglikha. Kaya dahil dito, nagpapatunay lamang na bago pa man hirangin, no? O bago pa man italaga si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta sa Quraysh, sa mga Arabo, ay kilala ng mga naunang nasyon, ng mga hindi Arabo, ang pangalang Allah. Next slide po. Start. At ayon nga kay Imam Al-Qurtubi sa kanyang tafsir, no? Na ito ang isa sa mga kalituhan na dulot ng ibang mga nagsasabi, no, na ang salitang Allah daw ay isang mustaq, isang biyak na salita, no? Na ang kahulugan daw ang Diyos kasi Al-Ilah, no? Yung mga nakapag-aral dito ng mga basic Arabic, no? Al-Ilah. Ito daw yung pinagmulan, pinaghugutan, pinanggalingan ng salitang Allah. Al-Ilah daw siya na ang kahulugan sa Tagalog nito ang Diyos. O ibig sabihin, hindi siya proper name. Kaya ayon kay Imam Al-Qurtubi, ito yung isa sa mga kalituhan na dulot ng mga pagsasabi na ang Allah ay hindi proper name bagos ito daw ay biyak na salita na ang pinagkunan ay ang Diyos, no? Kaya sabi natin ang Allah, kaya ang Diyos na lang, no? Na kung saan kahit ang mga ahal kitab, ang mga sangkakristyanuhan na mga Arabo, no? Na kung saan kahit sila ay nagsasabi na ang salitang Allah daw, pati ang mga tinatawag natin na musyrik, na mga kafir ng Arabo, nagsasabi rin sila na ang Allah daw ay hindi naman daw proper name ng tagapaglikha. No? Kasi ito daw, ang kahulugan daw nito ay ang Diyos. Pero kung tatanungin mo sila, ano ang pangalan ng tagapaglikha? Tinatawag nila rin na Allah. Pero ang kahulugan daw nito, ang Diyos. No? Na hindi daw ito yung pantanging pangalan na nag-iisa at tunay na Diyos na may likha ng sangkalikaan. Next slide po, Stad. Yan. Dahil kung iisipin halimbawa natin, no, ng isang Muslim, kung ating aakalain
na ang Allah ay nagmula lamang sa wikang Arabe, so ibig bang sabihin nito na ang salitang Allah, na ang pangalang Allah ay nagsimula lamang sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibig bang sabihin na hindi kilala nila Propeta Abraham, Propeta Lut, ang pangalang Allah? Dahil hindi naman sila Arabo, hindi naman sila Arabic ang salita. Ibig bang sabihin na hindi kilala ni Propeta Moises at Aaron ang pangalang Allah? O kaya sabihin natin na ibig bang sabihin na hindi kilala nila Propeta David at Propeta Solomon ang pangalang Allah? Ganun din, ibig bang sabihin doon na hindi rin kilala ni Jesus at ni Juan Bautista ang pangalang Allah? Kung ating bibigyan ng puwang ang mga usaping ito, ano ang pangalan na tinatawag nilang Diyos sa kanilang pangaral? Subhanallah. Next slide po. Kaya bilang isang Muslim, no, sabi natin, pagkatapos nating matutunan ang mga paksahing ito, mga bagay na ito, kaya kung tayo bilang Muslim, tatanungin ka, kung ang salitang Allah ba, kasi tandaan nyo, very tricky ito, lalo yung mga mangangaral na makukulit na sangka-Kristyanuhan para bigyan kayo ng shock, no? Pagkalito, taraddud, no? Para umuga yung inyong paniniwala sa Islam, lalo kung bago kayong yakap sa Islam o luma kayo kasi hindi naman kayo nag-aral sa Islam. Sasabihin sa inyo, no? Ang salitang Allah ba, Arabic, no? Sasagot na naman kayo, oo. Sabihin na nanggaling kay Muhammad to, paano yung mga naunang propeta? No? Dahil sabihin natin na hindi po kasi kilala na ng mga naunang sugo at propeta na mga hindi Arabo ang pangalang Allah, no? At ito ang pinangaral nila sa kanilang nasyon. Next slide po, Stan. Kaya yung masail o issue na yun na tanong na kung kilala ba, no, ng mga naunang nasyon o grupo ng mga tao ang salitang Allah bilang nag-iisa at tunay na Diyos. So sabi natin na ayon sa mga scholar ng Islam, Mufassirun, na mula pa ng lalangin ang kauna-unahang tao na si Adan, no, ay kilala na at tanyag na maging sa mga anghel ang pangalang Allah. Kahit ang mga naunang nasyon ng mga propeta at sugo, tanyag ang pangalang ito. Walang pagdududa. Ito ay makikita nyo sa mga kitab ng Qasasul Anbiya o sabi natin yung mga kwento ng mga propeta. No, next slide po, sir. Patungkol sa nasyon ni Propeta Nuh, alam natin, alayhi salam, kung alam niyo yung istorya ng Noah's Ark o yung baha, no, yung malaking arko, no? At alam natin na maging sila, binanggit na natin kanina pa, na ang mga musyrik, ang mga kafir ng panahon ni Propeta Nuh alayhi salam ay kilala na si Allah. Pakibasa po, Ustad Adnan. Allah Ta'ala, walau sya Allah la'anzala malaikatan masami'na bihadha fi aba'ana al-awwalin. Naam. Sinabi nila ng kasasa, ito'y tumutukoy, no? Kasi sabi natin ng mangaral si Propeta Nuh alayhi salam sa kanyang nasyon, which is wala pa ang Arabi dito, no? Ang wikang Arabic. Sabi natin na mangaral siya. So sabi ng mga tao ito na nasa pamilihan, no? Sabi niya, isang propeta naglalakad sa palengke, isang propeta na kumakain, no? Kaya sabi ng mga tao ito, kung naisin ni Allah, so hindi naman nila sinabi na kung naisin ni Jesucristo, astaghfirullah, no? O kung naisin ni Yahweh, wala naman, no? Ang sabi ng mga taong ito, na mga musyrik at mga kafir na ito ng panahon ni Noe alayhi salam, sabi niya, kung naisin ni Allah, pwede naman siya magpadala ng anghel sa amin. Kasi ang mga bagay na propeta bilang tao ay hindi pa nila narinig sa kanilang mga ninuno. No? Ibig sabihin, kamangha-manghayo, no? Na mayroong ipapadala si Allah. Propeta tao, naglalakad sa palengke, kumakain. No? Kung naisin daw ni Allah, dapat anghel na lang. Sa versikulong ito, sabi natin, pinaalam sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakilala na ng mga naunang musyrik na mga kafir sa panahon ni Nuh alayhi salam ang pangalang Allah. Next slide po, Ustad. Dahil sa kasaysayan ni Propeta Nuh, ang kauna-unahang sugo na ipinadala sa mga tao, ang kanyang nasyon ay di tanggap na si Allah ay nagpadala ng mensahero mula sa kanilang kapwa nila tao. No? At ito ay tanyag din sa aklat ni Ibn Kathir sa Qasasul Anbiya. At sila ay hindi mga lahing Arabo, alam natin, dahil ang lahing Arabo ay lumabas lamang, sabi natin, sa mga kaapu-apuhan ni Nuh alayhi salam. No? Meron siyang 3 anak na alam natin pagkatapos ng baha,
sila ay nagsettle, tumira sa iba't ibang lugar at doon lumabas ang lahi ng Mongol, no? Ang lahi ng Yajuj and Majuj at lahi ng mga Arabo. Okay? So sabi natin, hindi pa naman Arabo panahon ni Propeta Nuh alayhi salam. Ngunit alam natin na ito ay nagpapakita lamang na kilala na ng mga unang tao ang pangalang Allah bilang tagapaglikha ng langit at lupa. Next slide po, Stan. Ngayon, pagdating naman sa nasyon ni Propeta Hud, kilala niyo si Propeta Hud, no? Sabi natin, Propeta Hud. Pakibasa, Sheikh na. قال الله تعالى قالوا أجأتنا لنعبد الله وحده. Naam. So sabi natin, si Propeta Hud kasi, alam natin na siya ay nangangaral sa mga tao. Kasi itong mga tao na to, nag-aangkin sila na sila yung most powerful nation on earth. Kasi inuukit nila yung kanilang bahay sa bato. No? Mashallah. Sila yung tinagurian noon ng, kumbaga sa atin sa kapanahon na natin. Parang USA o USSR, no? Sila yung mga tinitingala o sabihin natin China, no? Sila yung mga matitinding bansa. Kaya nung mangaral sa kanila si Hud, alayhi salam, sabi natin si Hud ay nanggaling sa lahi ni Propeta Nuh, alayhi salam, no? Siya ay pagkatapos ng henerasyon nila Propeta Nuh, at sabi natin nangaligaw ang mga tao, kaya muling nagpadala si Allah ng propeta sa katauhan ni Propeta Hud. Nang mangaral siya, no? At nagwika sa mga tao, sabi ng mga kababayan niya, sabi ng mga kanasyon niya, Hoy Hud, pumunta ka ba rito sa amin para utusan kami na sambahin namin si Allah lamang, isa lang Diyos, wala nang iba pa? No, ibig sabihin na kilala nila si Allah pero meron silang ibang tinatawagan pang iba kasi uso na yung shirk, uso na yung pagtatambal. Kasi sa alam natin sa kasaysayan na after mamatay ni Propeta Nuh alayhi salam ay nagkalat na ng virus at lason sa pag-iisip si Iblis sa mga anak at inapo ni Nuh alayhi salam na para sila'y magtambal kay Allah. Kaya sabi ng mga taong to na nangangaral si Hud sa kanila, utusan ba kami na sambahin si Allah lamang at wala nang ibang Diyos? So hindi sila payag dito. Ito ay mga bagay, next slide po, Stad. Sabi natin, sa panahon ni Propeta Hud, kung saan siya sinugo, no? Pagkatapos ng henerasyon ni Propeta Nuh, na sa kanyang kapanahunan ay tanyag na, kilala na nila ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sabihin, walang pagdududa na noon pa man ay kilala na ang pangalang Allah. Next slide po, Stad. Ngayon patungkol doon sa tanong, no, yung sual kabir, no, sabi natin yung malaking katanungan na halimbawa ikaw bago kang Muslim o luma kang Muslim, born ka o balik, sabi natin na tatanungin ka na bakit kayong mga Muslim, no? Bakit si Allah yung sinasamba nyo? Samantalang sila humaharap sa rebulto o kaya humaharap sila sa santo, sa krus, no? Bakit kayo si Allah yung sinasamba nyo? No? Sabi ng mga mufassirun, mga scholars ng Islam, patungkol sa napakahalaga, napaka-importanting tanong na ito. Bakit sinasamba natin si Allah? Bakit hindi natin sinasamba si Buddha? O bakit hindi si Krishna tulad ng mga Hindu? O bakit hindi ang Ama tulad ng mga Sangka-Kristyanuhan? O bakit hindi ang tatlong persona? Kasi ganoon naman sila, di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. O bakit daw hindi si Jesus? Tulad ng angkin ng mga modern Christian ngayon that they so-called themselves as born again Christian. Jesus daw, Jesus, no? Ba't hindi yun ang ating sinasamba? Bakit si Allah? Sabi natin, ang sagot dito ay makikita natin sa Quran. Next slide po, Sir. Pakibasa siya ka na. قال الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Sinabi na ng kasastasan, siya si Allah, ang inyong Panginoon, walang ibang Diyos maliban sa Kanya, lumalang ng lahat, sambahin nyo siya, at siya ang nangangalaga ng lahat ng bagay. Siya ay wakil, no? At meron pang isang aya na binanggit si Allah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po muli, Ustad na. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Yan, sinabi na lang katasan at walang ipinag-utos, walang ipinag-utos sa atin. Maliban sa sambahin si Allah, maging sincero sa kanyang relihiyon. Ano yung relihiyon na yon?
no, at sumasamba sa iisang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, iisang Diyos. Next slide po, sir. Kaya ito ang ating kasagutan sa kanilang katanungan. Bakit si Allah ang ating sinasamba at hindi ang ibang Diyos? Dahil sabihin natin sa kanila, straightly, dahil ipinag-utos po sa aming mga Muslim, pinag-utos sa amin ni Allah sa Quran, no? Na sambahin si Allah, hindi si El Shaddai. No? Dahil pinag-utos po sa ating Muslim, na sambahin si Allah, hindi si Yahweh o yung YHWH. Dahil kung kaming mga Muslim ay pinag-utusan ni Allah sa Quran na sambahin ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Ismail, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at ang 12 tribo ng Israel. Next slide po, Stan. Now, kaya yung tanong natin na si Allah din ba ang sinasamba at pinangaral ng mga naunang propeta at mensahero? Kasi dito natin makukuha ang sagot, no? Bakit Allah tayo? Allah tayo ng Allah. Allah ang ating sinasamba. Allah ang tinatawag natin na pangalan na nag-iisang tagapaglikha, no? Masagot natin dito. Next slide po ulit, Stad. Pakibasa siya ka na. Allah Ta'ala, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-mauta id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahaw wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Barakallahu bik. Yan ang sinabi ni Allah katastasan. Kaya sabi natin, pagkatapos nito, uwian na, may nanalo na, no? Sabi natin, bakit? Tinatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong itong nag-aangkin na ang Diyos nga nila ay Diyos nila, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ba ay testigo ng naghihingalo na si Jacob sa kanyang higaan nang siya ay malapit ng mamatay? Ano ang ginawa ni Jacob o ni Jacob? No? Tinawag niya yung mga anak niya. Tapos sinabi niya sa kanyang mga anak, sino ba ang sasambahin nyo pagkatapos kong mamatay? Mashallah, no? Hindi tulad ng ibang mga tao sa atin, may kayamanan, halimbawa, no? Sabi na, hali kayo mga anak, oh, ito ang para sa iyo, ito ang para sa iyo, ito ang yung bahay na to mapunta sa iyo, ganyan, no? Pero si Jacob, nang siya'y mamamatay, at ito ang tinuturo sa atin, ito ang pawaid, pakinabang daw sa bersikulong ito tinuturo sa atin ni Allah, no? Kapag tayo malapit na, halimbawa sabihin natin, nararamdaman na natin na palapit na ang kamatayan sa atin, nakikita natin ang mga senyalis ng kamatayan sa atin. Ang sunnah, no? Ang kaparaanan, tawagin natin yung ating mga anak at sabihin natin sa kanila, itanong natin sa kanila, kayong mga anak ko, sino bang sasambahin nyo pagkatapos kong mamatay? Ito ang sinabi ni Jacob, no? At sinabi ng mga anak niya, dahil ito'y anak ng propeta na naturuan patungkol sa reliyon, kanilang sinabi, no? Ang ganda ng kanilang sagot, no? Sabi niya, waqalu ana'budu ilahaka wa ilaha abaika. Sabi ng mga anak niya, aming ama, sasambahin namin ang iyong Diyos at Diyos ng iyong ama na si Abraham, si Ismail, si Isaac, ilahang wahida, iisang Diyos, at kami ay mga Muslim. Subhanallah, no? Ito mga palang propeta na ito ay mga Muslim. Ang mga anak ni Jacob, ang 12 tribo, no? Si Abraham, si Ismail, si Isaac, no? Si Jacob, si yung ama, at ang kanyang mga anak, 12 tribo na Israel. Ano ang sabi? At kami ay mga Muslim, subhanallah. Hindi nila sinabi na kami ay mga iglesia ni Kristo, o kaya sinabi nila na kami ay mga Baptist, o kaya kami ay mga Mormon. Sabi nila na kami ay mga Muslim, subhanallah. No? Kaya ito ay bagay na magbibigay sa atin ng linaw sa ating isip na tayo ay nasa tunay na relihiyon ng mga propeta. Next slide po, sir. Na. At ayon sa paliwanag nga ni Imam Al-Qurtubi sa kanyang madyalan, na tafsir na ito, kawa naman siya ni Allah. At ganoon din pinapaniwalaan ng mga scholar ng Islam na ang Allah, ito ang pangalan ng Diyos na ipinahayag at pinakilala ng mga sugo at propeta sa kanilang pamilya, sa kanilang mga nasyon. Next slide po, sir. Na. Tulad halimbawa nila Propeta Nuh, no? Propeta Abraham, Propeta Lut, no? Propeta Yusuf o Jose, Propeta Musa o Moises,
si Propeta Saleh, si Isa ibn Maryam o Jesus na anak ni Maria, lahat sila ay kilala nila si Allah bilang pangalan ng Diyos na lumalang ng langit at lupa, at ito ang kanilang ipinangaral at ipinahayag sa kani-kanilang mga bayan o nasyon. Next slide po. Naam. Sabi natin na Allahu wahida alladhi da'an Nuh alayhi salam o salatu wassalam fi qawmihi, na alam natin na si Propeta Nuh, tulad ng binanggit natin kanina, siya, si Allah, ang ipinahayag, pinangaral ni Noe sa kanyang mga tao na sambahin niya. Sinabi na si El Shaddai, ang sambahin nyo si Yahweh, no? O kaya si Bathala, no? Pakibasa po, Ustad. Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin gairuhu inni akhafu alaykum adaba yawmin azim. Nung nagdadaawa na si Nuh, kasi alam natin na siya pinag-utusan, di ba? Na ano ang pinag-utos ni Allah kay Nuh? Gumawa ng arko. No, mayroong mga sabi natin na mga na muarrikin, historia nagsabi na ginawa yung barko 250 years, 300 years, no, o mahigit, no, subhanallah. At habang tinatayo niya ito sa ibabaw ng bundok, tawanan ng tawanan yung mga tao. Di ba? Sabi, tingnan niyo ang baliw na ito, no, nagtatayo ng barko sa ibabaw ng bundok. Bakit? Sabi niya, no, itutulak mo ba yan pababa hanggang dagat? O kaya sabi niya, bakit aabot ba dyan yung dagat? No? At habang inuutusan siya na gawin ang barkong to, na iimbita siya sa mga tao na bumalik sa tamang pagsamba na iniwanan sa kanila ni Propeta Adan. Kaya ang sabi niya, katunayan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbabalita sa atin patungkol dito, laqad arsalna Nuhan, no? Katunayan na aming isinugo si Nuh sa kanyang nasyon. As si Propeta Noe ay nagsabi, aking nasyon, sambahin niyo si Allah, walang sinabing Bathala, no? Sambahin niyo si Allah, hindi sinabing Yahweh, no? Sabi ni Propeta Noe, sambahin niyo si Allah. Wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya, at ako'y natatakot, nangangamba para sa inyo sa parusa sa dakilang araw. At walang tinutukoy dito si Propeta Noe, ayon nga sa tafsir ng ayan na ito, kundi yung dakilang baha na paparating. No? Next slide po, Ustad. Yan. Ganun din, sabi nga ng mufassiro, no? Allahu wahida alladhi nada'a Masih alayhi salatu wassalam, no? Sabi natin na si Allah din ang ipinangaral ni Jesus sa kanyang mga nasyon, sa mga Hudyo na matitigas ang ulo na kanilang sambahin, no? Next slide po, Ustad. Pakibasa siya na. Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya Next po. Laqad kafarna alladhina. Andiyan po ba? Wala. Opo. Kama qala Allah Ta'ala, wa qala al-Masih ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. No? Sabi ni Allah katasasan bilang balita sa atin, no? Kasi ito ay makikita rin naman sa kanilang aklat talaga, no? Yung nga lang sabi nga natin, wailul ladina yaktubuna al-kitab. No, sinumpa ni Allah itong mga tao nagpabago-bago ng kanilang aklat na tinatawag nilang banal. Kaya meron silang mga iba't ibang version of the Bible. Meron silang Douay version, King James version first, King James version second, meron silang New English version of the Bible, meron silang Watchtower version of the Bible, at hindi rin napahuli ang mga iglesia, nagbigay din sila ng ibang version ng kanilang Biblia, at ganoon din ng Baptist, no? Subhanallah. Pero sa original, sabi natin na alam natin na pinangaral ni Isa alayhi salam, ni Jesus na anak ni Maria. Ang sabi niya, o angkan ni Israel, no? Kasi alam natin sa Israel siya pinabadala. Dahil yun naman ang sabi niya, no? I was not sent but to the lost house sheep of Israel. Hindi siya pinadala sa ibang nasyon kundi sa Israel. Ito yung patunay na si Jesus na anak ni Maria ay pinadala lamang sa Israel. Ito ay matuwid na pagbabati ko sa pag-aangkin ni Apostol Huwad na Pablo, na sabi niya na for God so loved the world daw, no?
Samantalang si Jesus mismo nga nagsabi, no? Ya Bani Israel, niya sinabi, ya world, no? Ya mundo, no? Ya lahat ng tao, sinabi niya, ya Bani Israel, o angkan ni Israel. Kasi doon naman talaga siya pinadala. Sabi niya, I was not sent but to the lost house sheep of Israel. Hindi siya pinadala maliban sa mga nangaligaw na tao o mga tupa ng Israel. Kaya sinabi niya, o angkan ni Israel, no? Sambahin niyo si Allah, ang aking Panginoon, ang inyong Panginoon. Hindi niya sinabi kailanman sa mga bano Israel na, o angkan ni Israel, sambahin niyo ako bilang Diyos. Hindi po. Sinabi niya, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. No? Tunay na sino man ang magtambal kay Allah, ay ipinagbabawal ni Allah sa kanya ang paraiso at ang hantungan niya ay apoy ng impyerno, at ang mga nagmalabis, ang nagshirk sa pagsamba, ay walang makakatulong sa kanya sa araw ng paghukom. Subhanallah. Kaya sa mga ebidensya nabanggit, ating natutunan kung bakit si Allah ang inyo at ating sinasamba. At bakit Allah ang pangalan ng ating Diyos. Next slide po. Naam. Yung tanong na, ito kasing very normal, no? Sabi natin na isa pa sa mga kinaligaw ng karamihan, no? Kahit mga Muslim naliligaw dito, kaya meron tayong tinatawag na grupo ng mga Sufi, no? Sinasabi nila na, sumasa atin ba si Allah o literal bang kapiling ng tao ang Diyos? Kasi yung iba ganun, no? Sabi nila na subhanallah, sumapi daw sa kanila yung Diyos, kaya daw sila ay nakapaggagamot, nakapagpapalayos ng demonyo, no? Wayadu billah. Subhanallah. Kaya yung santo, lumuha ng dugo, sinamba na ng tao. Ayon sa mga faqih o mga maalam sa Islam, ang pagsasabi nyo o nila na si Allah ay sumasa atin, hindi daw yun nangangahulugan na si Allah ay kahalubilo mismo natin or literal nating kasama. Bago siya ay pinapaniwalaan natin na nasa ibabaw ng kanyang trono. Yun naman ang sabi ni Allah, di ba? Khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsh. Na nilalang ni Allah ang langit at lupa sa 6 na araw at pagkatapos siya lumuklok sa kanyang trono, no? Hindi niya sinabing siya ay namalagi sa mga tao, no? Kaya pinapaniwalaan natin na siya ay nasa ibabaw ng kanyang trono, no? Siya ay lumuklok sa kanyang trono, no? At walang ibang nakakubli, walang pwedeng magtago sa kanya, no? Dahil lahat ay kanyang tanaw, lahat ay kanyang dinig. Kaya ito yung bagay na sinasabi natin na katangian ni Allah at pangalan ni Allah, wa huwas sami'un alim. Sa ibang aya, wa huwas sami'ul basir. Siya ay nakakakita, nakakarinig ng lahat. Siya ang nakaririnig at nakakaalam ng lahat. Next slide po, Stan. Yan. Kaya marami sa mga tao, sabi natin na nagsasabi, na umano ayon sa kanila, sa kanilang angkin, na ang dakilang lumikha, sumasa kanila. Kaya daw nakakapagpalayas ng demonyo. Marami pa sa kanila nag-aangkin na sumanib daw yung Diyos sa kanila, no, sa kanilang katauhan, kaya nag-iiba yung boses daw Virgin Mary, wayadu billah, no? Gaano ba katotoo ang mga ito? At ano ang pananaw at aral ng Islam sa mga Muslim patungkol sa bagay na ito? Tama bang sabihin nila na ang Diyos daw ay sumasa kanila? Next slide po. Na. Sabi natin, paano bang masasabi na si Allah ay malapit sa atin? Kasi yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Wa huwa ma'akum, ang sabi dun sa ayon, no? Na si Allah ay nasa atin. So paano na unawain to? Subhanallah, no? Sabi natin ang Ahl Sunnah wal Jama'ah ay naniniwala tayo, no? Batay din sa pahayag ni Allah sa Quran at mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah, na tunay na si Allah ay malapit sa kanyang mga nilalang. At ang mga ito ay pinapaniwalaan nating mga Muslim, no? Katulad ng paniniwala ng mga sahaba, ng mga tabi'in, ng mga tabi-tabi'in, at ng mga salaf o matutuwid at reliyosong taong nabuhay bago pa sa atin. Next slide po, sir. Naam. Nasabi natin ng paniniwala ng mga Ahl Sunnah wal Jama'ah, Wallahu subhanahu wa ta'ala ma'ana wala yakfa alayhi shay'un min amrina, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y papaliwanag sa atin ng mga upasirun na si Allah, ang walang kapintasan, ay sumasa atin. Sa panong paraan, no? Sabi kasi ni Allah na walang lingid sa kanya, walang tago, no? Kahit saan mang tayo maglagi o sino mang bagay, kahit langgam ka pa, no? Pakibasa, Ustad.
قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dahil sinabi na lang katasan at siya, sabi si Allah, sumasa inyo saan man kayo naroroon at si Allah ang lubos nakakakita sa inyong mga ginagawa, no? Subhanallah, meron kaming paksa ni Sheikh Adnan patungkol dito, yung tinatawag natin na Asmaul Husna, no, yung pagpapaliwanag sa magagandang pangalan at katangian ni Allah, mashallah, no? Doon ay detalye yung pagpapaliwanag namin ni Sheikh Adnan, no, patungkol dito, no, na sabi nga natin, ano ba yung kaibahan ng naririnig at nakikita, at ano ba ang mas higit doon, yung nakikita ka o naririnig ka, mashallah, tabarakallah, no? Sabi natin kapag yung bagay, o sabihin natin halimbawa yung tao nagsabi sa iyo na 10 meters ka, no, sabihin nakikita kita 10 meters, no, halimbawa sabihin natin 10 meters. Pero kung yung taong 10 meters ang layo at sinabi na, oh, naririnig ko, nagsasalita ka, ang layo pero rinig ka. No, ang sabi ng mga scholar, na mas higit yung sami', yung naririnig. At si Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaniwalaan natin yun, no? Na si Allah ay sumasa atin. Naririnig niya tayo, nakikita niya tayo. Next slide po, Ustaz. Naam. Sabi natin, at si Allah ay parati ang nakasubaybay sa atin. Alam niya ang ating mga ginagawa, mabuti man ito o masama, no? Subhanallah. Pagkatapos ng lahat ay ibabalita, ipapaalam sa atin ni Allah ang ating mga pinagagagawa dito sa mundo. Maari kayong gantipalaan, maari kayong parusahan sa araw ng paghuhukom. Pakibasa, Ustad. وقال سبحانه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى. Naam. No, dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, ito yung bagay na pagtuturo sa atin, no, ng bagay na tinatawag natin na ihsan, no? Subhanallah. Kasi yung pag-unawa sa katangin at pangalan na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwas sami'ul basir, wa huwas sami'ul alim, no? Bagay na magbibigay sa'yo ng pagiging matino mo bilang Muslim. Na alam mo pala si Allah nakikita tayo, si Allah naririnig tayo, no? Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bersikulong ito, no? Wa in tajhar, ilakas mo man yung boses mo o magbulungan man tayo, no? Baka magbulungan kami ni Ustad, no? No? Maaring hindi naririnig ng ikatlo, ikaapat na linya, pero sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ilakas man ang salita o manahimik man sila, ibulong man ito, no? Katunayan na alam ni Allah ang tago at nakakubli. Subhanallah. No? Kaya ito ay bagay na kung alam lang at batid ng isang Muslim, bagay ito na magpapatino sa iyo bilang isang Muslim. Dahil alam mo na walang lingid, walang tago kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung meron kayong gustong pag-usapan at siraan na ibang tao, dapat malaman nyo na alam nyo ni Allah. Sa ibang aya, no, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang 3 pang-4 siya. Ang 5 pang-6 siya. Masigit, mas kulang na bilang, alamin nyo na nandoon si Allah. Kasi bakit? Rinig niya, kita niya kayo. Plus ang mga anghel na tagasulat nandoon. Next slide po, Ustad. Naam. Sabi pa, pakatkala Ibn Kathir, pitafsirihi, no? Sinabi ni Ibn Kathir sa kanyang tafsir, paliwanag, nagsabi na, ibig sabihin anya, no, ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya'y malapit sa atin sa pamagitan ng kanyang mga anghel, na kung saan ang kanilang tungkulin, ang mga anghel na to, kiraman katibin, mararangal na manunulat, ay itala ang bawat salita na lalabas sa bibig mo at iyong mga gagawin. Ya'maluna ma taf'alun. No? Subhanallah. Kaya ito ibagay na dapat magbukas sa isipan at pangunawa ng isang Muslim na you are being watched. May nakabantay sa iyo, no? Subhanallah. Alam natin, ang tao natatakot eh. Kapag mayroong nagmamatsyag sa kanya, nagsusunod, baka mamaya isipin mo na, baka mamaya barilin ako nito o kaya in tandem to, bayaran, no? Natatakot ka. Pero yung Muslim, hindi siya nangangamba natatakot na si Allah subhanahu wa ta'ala every single night, every single day, every hour, every minute, every second, nakaabang sa'yo, nakabantay. Next slide po, Ustad. Sabi nga ni Sheikh Al-Barak, rahimahullah, Sheikh Al-Barak, sabi natin to ay namatay na, no? Sabi natin siya ay pinaslang habang nagdadaawa sa Africa. Sabi na Sheikh Abdurrahman Al-Barak, rahimahullah, no? Sabi niya na ito ang pananaw
ng samahan ng mananampalataya, yung Ahlus Sunnah wal Jamaa, kay Allah, no? At ganun din ang sinabi ng huling sugo sa salam, na tayo'y sumasaksi na si Allah ay nasa kaibabawan ng lahat ng bagay. Ngunit siya ay malapit sa atin sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, no? Sabi natin yung kanyang pandinig, kanyang paningin, at kanyang mga anghel, ay sa binanggit ni Shaykh Islam Taymiyah sa kanyang aklat na Aqidatul Wasatiyah, na yung bagay na magpapaunawa sa atin, no? Kaya sabihin natin na kapiling ba natin literal si Allah o si Allah sumasa atin, no? Kaya sabi nga natin, no, innallaha ma'al muttaqin, no? Sabi natin, meron pang ayat na binanggit na innallaha ma'as sabirin, na si Allah ay sumasa matiisin, na si Allah ay nasa mga matutuwid. Ibig bang sabihin literal na nasa atin si Allah? Hindi. Sabi na si Allah ay nakamatsyag sa atin, no? Dinig niya tayo, kita niya tayo, at ang mga anghel na nagsusulat ng ating mga gawa't sinasabi ay nasa atin. No? Kaya hilingin natin kay Allah na nawa ay gabayan yung ating mga puso sa pag-unawa sa mga bagay na ito. Next slide po, Ustad. Na. Sabi natin yung tanong na posible ba daw makita si Allah sa mundong ibabaw? No? Ito kasi yung mga binabanggit ng mga hibang ba, no? Na mga hindi natin alam kung anong sumapi sa kanilang isipan, no? O kaisipan. Sabi na nakita ko ang Diyos, namatay siya 1 minuto, 5 minuto, tapos nabuhay. Nakausap ko ang Diyos. Subhanallah. Na naginip, nakausap ang Diyos. No? Sabi nga, di ba ng paliwanag ng mga dalubhasa sa Biblia, patungkol doon sa Apokalipsis na nakita ni Apostol Pablo na mayroong patotot nakasakay sa hayop, no? Sabi ng paliwanag na kapag yung tao kumain at binusog ang kanyang tiyan, natulog, bangungot ang aabutin tulad nung paniginip na yon ni Apostol Pablo, no? Yung tinutukoy no sa Huwaya Billah, no? Kasabi natin yung tanong na posible ba? Next slide po, Stan. Na, sinabi natin marami kasing mga tao nagsasabi, nag-aangkin na nakita daw nila ang Diyos. At ito ay nagpakita sa puno, no? Kamakailan lang sabi sa Bulacan na nakita daw yung wangis ni Mother Mary doon sa ibabaw ng puno ng buko, ay Billah, no? Bumakat ang wangis sa haligi ng pader, sumulpot sa kuweba, no? Imposible, alam no, dapat tandaan niyo to, imposible sa isa natin, no, tayo, na makita natin si Allah dito sa mundong ibabaw. Yan ang tiyak, no? Imposible na makita ng tao si Allah dito sa mundong ibabaw. Kahit naman ang mga Kristiyano sinasabi, no one can see God and live. Wala daw pwedeng makita ang Diyos tapos buhay pa siya. Sabi, kailangan mo nang mamatay, no? Imposible. Kasi bakit? Pinapaliwanag to sa atin na kung bakit. Dahil ang pagkakakita sa mukha ni Allah ay ang pinakadakilang gantimpala, espesyal na gantimpala, no? Na ibibigay ni Allah na premyo, gantimpala sa isang makakapasok sa paraiso. Kasi sa katunayan, sabi nga ng mga scholar, ang mundong ibabaw halo-halo. May matuwid, may baluktot. May masama, may babuti. May bastos, hindi bastos. May magalang, walang galang. No? Subhanallah. Kaya hindi ang lugar na ito, ayon sa mga scholar, ang lugar para ipakita ni Allah o bigyan ng permiso ni Allah na makita ng mga tao ang kanyang muka. Ito ay bagay na espesyal na kanyang gantimpala sa sino makakapasok sa paraiso. Sabi ng mga scholar na ang ating kalagayan dito sa lupa ay hindi kakayanin ang pagkakakita sa mukha ni Allah. No? Alam natin na ito'y pilit na hiniling ni Propeta Moises kay Allah na magpakita sa kanya. At alam natin na sinubukan ni Allah yung bundok, kung ito'y mananatiling nakatayo, no? Kapag tapos siya'y, sabi natin na makita o matanaw, sabi natin, alam natin na durog yung bundok at nawala ng malay si Moises. Si Moises yun, no? Nasabi nga natin na matindi pa sa pader yung kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos tayo, no? Sabi natin na magsala minsan hindi, o yung iba nagsasala Jum'ah minsan absent pa. Subhanallah, no? Magsasabing nakita si Allah. Inshallah ay natin pagkakahabaan ng paksahing ito. At ito inshallah kung biidnillah, kung pahintulutan ni Allah ay ituloy natin next week, no? Na hindi kakayanin ng sobrang haba ng panonood at sobrang haba ng pakikinig, no? Kaya inshallah ibalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang papuri at nawa ay pahintulutan niya na tayo magkita-kita muli. Kung hindi naman at tapusin niya na ang ating
mga buhay ay gantimpalaan na lamang ang mabuting intensyon. Back to you, Sheikh na, Ustad, Press, baka mayroong announcements, Press.